Hello mga kapatid! Ako si Aina. Ngayong araw, ibabahagi ko ang patutuon ng isang sister. Matapos tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, 2 beses siyang inaresto. Kaya hindi siya makauwi para alagaan ang kanyang mga anak. Naapektuhan ng kanyang mga pagkaaresto ang kanyang 2 anak at unti-unti, huminto sila sa pagdalo sa mga pagtitipon at paggawa ng kanilang mga tungkulin. Dahil dito, nasaktan siya at napuno ng paninisi sa sarili. Pakiramdam niya ay hindi niya natupad ang kanyang responsibilidad bilang isang ina at may utang siya sa kanyang mga anak. Kalaunan, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, anong mga katotohanan ang kanyang naunawaan na nakatulong sa kanya na mabitiwan ang kanyang mga damdamin ng pagkakautang sa kanyang mga anak? Babasahin ko ang kanyang kwento. Noong 2003, tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Partikular akong nasasabik na masalubong ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. At gusto kong sabihin agad sa mga kapatid ko sa Panginoon ang magandang balitang ito para makaharap silang lahat sa Diyos. Sa makatwid, agad akong sumali sa pangkat ng mga taga-ibanghelyo. Noong Marso 2004, pumunta ako sa ibang mga lugar para ipangaral ang ebanghelyo dahil sa mga pangangailangan ng gawain. Noong panahong iyon, puno ako ng determinasyon at gusto kong lumabas at ipangaral ang ebanghelyo sa lalong madaling panahon para mas marami akong taong matulungan na marinig ang tinig ng Diyos at matanggap ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Pero pagkatapos ay naisip ko, sino ang mag-aalaga sa 2 anak ko kung aalis ako? 13 taong gulang ang anak kong babae at 12 taong gulang ang anak kong lalaki. Ako ang nagpalaki sa kanila, magmula pa nang maliliit sila. Buong araw na abala ang asawa ko sa trabaho at kailanman ay hindi nagpakita ng malaking malasakit sa mga bata. Kung aalis ako para gawin ang tungkulin ko, sino ang sisigurong maayos silang makakakain ng 3 beses sa isang araw? Kung walang mag-aalaga sa mga bata at may mangyayari, hindi ba't sasabihin ng asawa ko at biyenan kong babae na hindi ko natupad ang mga responsibilidad ko bilang isang ina? Sasabihin din ng mga kamag-anak at kapitbahay ko na hindi ako isang mabuting ina. Nang maisip ko ito, nagkaroon ako ng napakasamang pakiramdam sa puso ko na parang dinudurog ito ng isang napakalaking bato. Lumapit ako sa Diyos para magdasal. Mahal kong Diyos, gusto kong umalis para ipangaral ang ebanghelyo, pero hindi ko mabitiwan ang mga anak ko. Natatakot ako na walang mag-aalaga sa mga bata kapag wala ako. Paano ako dapat magsagawa? Nawa ay bigyang liwanag at gabayan mo ako. Pagkatapos magdasal, naalala ko ang mga salita ng Diyos. Sino ang tunay na ganap na makagugugol ng kanilang sarili para sa akin at makapaghahandog ng lahat-lahat nila para sa akin? Lahat kayo ay walang gana. Nagpapaikot-ikot ang inyong mga kaisipan. Iniisip ang pamilya, ang mundo sa labas, ang pagkain, at damit. Sa kabila ng katotohanang ikaw ay nasa harap ko, gumagawa ng mga bagay-bagay para sa akin, sa puso mo ay iniisip mo pa rin ang iyong asawa, mga anak, at mga magulang na nasa bahay. Sila ba ay pag-aari mo? Bakit hindi mo ipinagkakatiwala ang mga ito sa aking mga kamay? Wala ka bang tiwala sa akin? O ito ba ay dahil natatakot ka na gagawa ako ng mga hindi angkop na pagsasaayos para sa iyo?
Bakit palaging nasa isip mo ang pamilya ng iyong laman at ang iyong mga mahal sa buhay? Mayroon ba akong partikular na puwang sa puso mo? Pero sinasabi mo, nahahayaan mo akong magkaroon ng kapamahalaan sa loob mo at sakupin ang iyong buong pagkatao. Lahat ng ito ay mapanlinlang na mga kasinungalingan. Ilan sa inyo ang buong pusong tapat sa iglesia? At sino sa inyo ang hindi nag-iisip tungkol sa mga sarili ninyo, kundi sa kaharian na ngayon? Pag-isipan ito ng napakabuti. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang Diyos ang lumikha at Siya ang may kataas-taasang kapangyarihan at namamahala sa tadhana ng lahat ng tao. Kaya hindi ba't nasa mga kamay rin ng Diyos ang dalawang anak ko? Isinaayos na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa mga anak ko sa hinaharap. Wala ng punto na mag-alala ako. Kailangan kong magkaroon ng pananalig sa Diyos at ipagkatiwala ang mga anak ko sa Kanya. Kaya, isinaayos ko ang dalawang anak ko at umalis ako para gawin ang tungkulin ko ng palagay ang isip. Noong taglamig ng 2004, napakalamig ng panahon. Narinig kong sinabi ng ilang kapatid na gusto nilang ibili ng mga damit panlamig ang mga anak nila. At nagsimula akong mag-alala para sa dalawang anak ko. Malamig. Makapal ba ang suot nila? Paano kung ginawin sila? Kaya, gumawa ako ng mga pagsasaayos para sa gawain ko at umuwi. Nang makauwi ako, nakita ko na natuto na ang dalawang anak ko na magluto at maglaban ng sarili nilang mga damit at parehong nasa mabuting kalusugan. Naisip ko ang sinabi ng Diyos. Bakit hindi mo ipinagkakatiwala ang mga ito sa aking mga kamay? Wala ka bang tiwala sa akin? O ito ba ay dahil natatakot ka na gagawa ako ng mga hindi angkop na pagsasaayos para sa iyo? Bakit palaging nasa isip mo ang pamilya ng iyong laman at ang iyong mga mahal sa buhay? Dati ay napakaliit ng pananalig ko. Pero ngayon, na nakita kong maayos ang kalagayan ng mga anak ko, pwede ko na silang bitiwan at gawin ang mga tungkulin ko nang kalmado ang puso. Kalaunan, nang sumunod kong makita ang dalawang anak ko, tumangkad na sila. Bukod sa kaya na nilang tulungan ang tatay nila na magtinda ng mga bagay sa tindahan, natutuhan na rin nila kung paano mamili ng mga paninda. Pinupuri ang dalawang bata ng lahat ng nakapaligid sa kanila dahil sa pagkakaroon ng kapabilidad at kahusayan. Napakasaya ko at puno ako ng pasasalamat sa Diyos. Pagkatapos niyon, ipinangaral ko ang ebanghelyo sa dalawang anak ko. Tinanggap nila ito at binasa ang mga salita ng Diyos sa bahay. Sa dulo ng 2012, naaresto ako habang ipinapangaral ang ebanghelyo ng malayo sa bahay. Isang linggo akong pinahirapan ng mga pulis para pilitin akong ipagkanulo ang lider ng iglesia. At sa panahong iyon ay patuloy akong pinagbabantaan at sinisindak. Sinasabi na isa akong politikal na kriminal dahil sumasampalataya ako sa Diyos at ang mga tao sa kasong katulad ng sa akin ay masasentensyahan ng hindi bababa sa 3 hanggang 7 taong pagkakakulong. Nang maisip kong masasentensyahan ako ng napakaraming taon, tuloy-tuloy akong umiyak ng walang tigil. Naisip ko, mag-aalala ba sa akin ang dalawang anak ko kung malalaman nilang naaresto ako? Kung matutuklasan ng mga pulis na sumasampalataya rin sila sa Diyos, aarestuhin din ba nila ang mga anak ko? Hindi ko sila naalagaan ng mabuti sa mga taong ito.
kung malalagay rin sila sa gulo dahil sa akin. Habang mas iniisip ko ito, lalo akong nalulungkot. Sa hindi inaasahan, makalipas ang ilang araw, dinala ako ng mga pulis sa pinto ng kulungan. Nakita ko ang anak kong babae at nalaman ko na humingi ng tulong ang dalawang anak ko sa mga tao at gumamit ng mga koneksyon. Nag-aabala ng husto at gumagastos ng 70,000 hanggang 80,000 yuan para mapalaya ako sa bisa ng piyansa habang naghihintay ng paglilitis. Kaya, nagawa kong tapusin ang sentensya ko sa labas ng kulungan ng 18 buwan. Nang makauwi ako, sinabi ng asawa ko, naging abalang-abala ang dalawang bata para mailabas ka roon. Araw-araw silang nagtatanong-tanong at wala na sa pagnenegosyo ang mga puso nila. Buong araw silang nag-aalala at nangangamba. Natatakot na mapapatay ka ng mga pulis sa pambubugbog. Sinabi ng anak nating lalaki na ilalabas ka niya kahit pa kailanganing ibenta niya ang lahat ng pag-aari niya. Nang marinig kong sabihin ng asawa ko ang mga salitang ito, hindi ko napigilang umiyak. Sa pagbabalik tanaw, umalis ako sa bahay para gawin ang tungkulin ko noong teenager pa lang ang mga anak ko. Hindi ko sila naalagaan ng mabuti sa mga nagdaang taon at ngayon, nagbayad pa sila ng gayon kalaking halaga para sa akin. Pakiramdam ko talaga ay nabigo ko sila at gusto kong manatili sa bahay at alagaan sila ng mabuti mula sa oras na iyon. Tulungan silang alagaan ang mga anak nila at gumawa ng kaunting gawain para makabawi sa pagkakautang ko sa kanila. Hindi ko inaasahan na noong 10 araw pa lang akong nasa bahay, biglang sumugod ang 5 o 6 na pulis sa tahanan ko at inaresto ako. Dinala ulit ako sa isang kulungan. Pinahirapan at kinuwestiyon nila ako sa loob ng 6 na araw, pero pinakawalan ako nang wala akong kahit anong sinabi sa kanila. Para maiwasang maaresto ng mga pulis, wala akong nagawa kundi umalis sa bahay at pumunta sa ibang lugar para gawin ang mga tungkulin ko. Minsan, sumulat ako sa anak kong babae para tanungin ang tungkol sa sitwasyon sa bahay. Sinabi ng anak kong babae na mula nang umalis ako ng bahay, maraming beses nang pumunta ang mga pulis sa bahay ko para puwersahin silang ibunyag ang kinaroroonan ko. Ipinatigil ng gobyerno ang trabaho ng anak kong lalaki at tumigil na rin ang anak kong babae sa pagdalo sa mga pagtitipon at paggawa sa mga tungkulin niya dahil sa pagkaaresto sa akin, na nagdulot sa kanya ng panganib sa kaligtasan. Sa paglipas ng panahon, nanghina ang anak kong babae at ayaw nang pumunta ng anak kong lalaki sa mga pagtitipon. Pagkatapos basahin ang sulat, nabagabag ako ng husto. At naisip ko, kung hindi sumasampalataya sa Diyos ang dalawang anak ko, hindi ba't hindi sila magkakaroon ng magandang kalalabasan sa hinaharap? Kung nasa bahay ako at nagbabahagi sa kanila tungkol sa mga salita ng Diyos, hindi ba't magagawa pa rin nilang sumampalataya sa Diyos at gawin ng maayos ang mga tungkulin nila? Ginugugol ko ang mga araw ko sa ibang lugar nang nangangaral ng ebanghelyo sa iba. Pero ngayon ay nanghihina ang sarili kong mga anak at hindi ko sila natutulungan o nasusuportahan ng maayos. Talagang hindi ako isang mabuting ina. Noong panahong iyon, masama ang kalagayan ko at walang ganang gawin ang tungkulin ko. Hindi nadidiligan agad ang mga baguhan na humantong sa pagiging negatibo ng ilan sa kanila. Alam ko
na kung hindi ko babaguhin ang kalagayan ko, magiging napakamapanganib nito. Kaya nagdasal ako sa Diyos na nawa ay akayin niya akong maunawaan ang sarili ko at maunawaan ang layunin niya. Naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at hinanap ko ito para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga taong nabubuhay sa tunay na lipunang ito ay ginawa ng lubos na tiwali ni Satanas. Sila man ay nakapag-aral o hindi, marami sa tradisyonal na kultura ang nakatanim na sa mga kaisipan at pananaw ng mga tao. Sa partikular, kinakailangan ng mga babae na asikasuhin ang kanilang mga asawa at palakihin ang kanilang mga anak. Na maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Inilalaan ang buong buhay nila sa kanilang mga asawa at anak at nabubuhay para sa kanila. Tinitiyak na ang pamilya ay may kumpletong makakain 3 beses sa isang araw at ginagawa ang paglalaba, paglilinis, at lahat ng gawaing bahay ng maayos. Ito ang tinatanggap ng pamantayan ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Iniisip din ng bawat babae na ganito dapat gawin ang mga bagay-bagay at na kung hindi niya ito gagawin ay hindi siya isang mabuting babae at nilabag niya ang konsensya at ang mga pamantayan ng moralidad. Magiging mabigat sa konsensya ng ilang tao ang paglabag sa mga pamantayan ng moralidad na ito. Mararamdaman nilang binigo nila ang kanilang mga asawa at anak at na hindi sila mabubuting babae. Ngunit pagkatapos mong manampalataya sa Diyos, makapagbasa ng maraming salita niya, maintindihan ang ilang katotohanan at makilatis ang ilang bagay, ay iisipin mo, ako ay isang nilikha at dapat kong gampanan ang aking tungkulin bilang nilikha at gugulin ang sarili ko para sa Diyos. Sa oras na ito, mayroon bang hindi pagkakatugma sa pagitan ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina at sa paggampan mo ng iyong tungkulin bilang isang nilikha? Kung nais mong maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, hindi mo magagawa ang tungkulin mo ng buong oras. Ngunit kung nais mong gawin ang tungkulin mo ng buong oras, hindi ka maaaring maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ano ang gagawin mo ngayon? Kung pipiliin mong gawin ang tungkulin mo ng maayos at maging responsable para sa gawain ng iglesia at maging deboto sa Diyos, dapat mong isuko ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ano nang iisipin mo ngayon? Anong uri ng salungatan ang lilitaw sa isip mo? Mararamdaman mo bang tila binigo mo ang iyong mga anak, ang iyong asawa? Saan nanggagaling ang damdaming ito ng pagkakasala at pagkabalisa kapag hindi mo ginagampanan ang tungkulin ng isang nilikha? Nararamdaman mo bang tila binigo mo ang Diyos? Wala kang pagkaramdam ng pagkakasala o pagsisisi dahil sa puso at isip mo ay wala ni katiting na bahid ng katotohanan. Kaya, anong naiintindihan mo? Ang tradisyonal na kultura at ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Kaya, ang kuro-kuro na kung hindi ako isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, hindi ako isang mabuti o disenteng babae, ay lilitaw sa isip mo. Ikaw ay gagapusin at pipigilan ng kuro-kurong ito mula sa puntong iyon. At mananatili kang gapos ng ganitong uri ng mga kuro-kuro kahit pagkatapos mong manampalataya sa Diyos at gawin ang tungkulin mo. Kapag mayroong hindi pagkakatugma sa pagitan ng paggawa mo sa tungkulin mo at ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, bagamat maaaring piliin mo ng may pag-aatubili na gawin ang tungkulin mo, nang marahil ay nagpapakita ng kaunting debosyon sa Diyos, magkakaroon pa rin ng pagkaramdam ng pagkabalisa at pagsisisi sa puso mo. Kaya naman,
Kapag mayroon kang kaunting bakanteng oras habang ginagawa mo ang tungkulin mo, maghahanap ka ng mga pagkakataon upang alagaan ang iyong mga anak at asawa. Higit pang ninanais na bumawi sa kanila at iisipin mo na ayos lang kahit na kailanganin mo pang lalong magdusa. Basta't mayroon kang kapayapaan ng isip. Hindi ba't ito ay idinulot ng impluwensya ng mga ideya at teorya ng tradisyonal na kultura tungkol sa pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina? Ngayon ay nakatapak ka na sa magkabilang kampo. Nagnanais na gampanan ang tungkulin mo ng maayos, ngunit nagnanais ding maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ngunit sa harap ng Diyos, mayroon lang tayong iisang responsibilidad at obligasyon, iisang misyon, ang tuparin ng maayos ang tungkulin ng isang nilikha. Natupad mo na ba ng maayos ang tungkuling ito? Bakit ka lumihis ulit? Wala ba talagang pagkaramdam ng pagsisisi o paninisi sa puso mo? Dahil ang katotohanan ay hindi pa rin nakapaglatag ng mga pundasyon sa puso mo at hindi pa ito naghahari doon, maaari kang malihis habang ginagawa mo ang tungkulin mo. Bagamat ngayon ay nagagawa mo ang tungkulin mo, ang totoo ay hindi mo pa rin naaabot ang mga pamantayan ng katotohanan at ang mga hinihingi ng Diyos. Na tayo ay nakakapanalig sa Diyos ay isang oportunidad na ipinagkaloob niya. Ito ay itinakda niya at biyaya niya. Kaya, hindi mo na kailangang tuparin pa ang obligasyon o responsibilidad mo sa kahit kanino man. Dapat mo lang tuparin ang tungkulin sa Diyos na nararapat mong tuparin bilang isang nilikha. Ito ang dapat gawin ng mga tao higit sa ano paman. Ito ang pangunahing bagay at pangunahing usapin na pinakanararapat na tapusin ng mga tao sa buhay nila. Kung hindi mo ginagampanan ng maayos ang tungkulin mo, hindi ka isang nilikhang pasok sa pamantayan. Mula sa paglalantad sa mga salita ng Diyos, nakita ko na masyadong mahigpit akong naigapos ng tradisyonal na kultura. Naniwala ako na ang isang mabuting ina ay dapat na mabuhay para sa mga anak niya. Siguraduhing maayos silang nakakakain ng 3 beses sa isang araw at asikasuhin ang lahat ng bagay sa buhay nila, pati na ang gawaing bahay. Sa paggawa nito, ay saka ka lang magiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Kung hindi mo ito magagawa, hindi ka isang mabuting babae. Malalabag mo ang konsensya at mga pamantayan ng moralidad. Sa paglipas ng mga taon, palagi kong itinuturing ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina bilang pamantayan ng pagiging isang mabuting babae. Kahit gaano katindi pa akong magdusa para sa mga anak ko, naniniwala akong ganap na natural lang ito at ganap na handa akong magpakaalipin buong buhay ko para sa mga anak ko. Naisip ko na matutupad ko lang ang mga responsibilidad ko bilang isang ina sa pamamagitan ng pagkilos sa ganitong paraan. Partikular na, pagkatapos akong maaresto ng Partido Komunista, malaking pera ang ginastos ng mga anak ko para sa akin. Nahadlangan ang negosyo nila at nag-alala at nangamba rin sila. Lalo ko pang naramdamang may pagkakautang ako sa mga anak ko. Naisip ko na hindi ko sila naalagaan ng mabuti at naidulot ko sa kanilang magdusa ng matindi para sa akin. Kaya gusto kong gumawa ng mas maraming gawain para sa kanila at tulungan silang alagaan ang mga anak nila para magawa ang makakaya ko para makabawi sa kanila. Nang mabalitaan ko na hindi makadalo ang anak kong babae sa mga pagtitipon o makagawa ng mga tungkulin niya dahil sa pagkaaresto sa akin, na nawalan ng trabaho ang anak kong lalaki at na hinahadlangan at inuusig din siya ng manugang ko, na nagriresulta para mawalan siya ng loob na sumampalataya sa Diyos, naniwala akong nabigo ako sa mga responsibilidad ko
dahil hindi ko sila nabasahan ng mas marami sa mga salita ng Diyos. Dahil dito, namuhay ako sa paninisi sa sarili at nawala ng loob na gawin ang tungkulin ko. Hindi makadalo ng regular sa mga pagtitipon ang mga baguhang nasa ilalim ng responsibilidad ko dahil sa pagiging negatibo at panghihina. Pero hindi ako nagmadaling humanap ng mga nauugnay na salita ng Diyos para lutasin ang mga problema nila. Sa halip, puno ang isip ko ng kung paano uuwi at aalagaan ang mga anak ko. Dahil may mga panganib sa kaligtasan ko, hindi ako makauwi. At palagi kong nararamdaman na para bang may pagkakautang ako sa mga anak ko, habang puno ng pasakit at pagdurusa ang puso ko. Itinuring kong mas mahalaga ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, kaysa sa pagtatamo sa katotohanan, paggawa sa tungkulin ko, at pagkakaligtas. Kahit na iniwanan ko ang pamilya at trabaho ko para gawin ang tungkulin ko sa lahat ng taon na ito, kahit kaunti, ay hindi nagbago ang mga kaisipan at pananaw ko. Hindi ko iniisip kung paano tutuparin ng maayos sa harapan ng Diyos ang tungkulin ng isang nilikha, kundi sa halip ay hinahangad ko ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Kamuntik ko nang masira ang tungkulin ko at ang pagkakataon kong maligtas. Napakabulag at napaka-ignorante ko. Sa pagbabalik tanaw, madalas kong kinakausap ang mga anak ko tungkol sa pananampalataya sa Diyos. At dinala ko sila sa harapan ng Diyos. Kaya natupad ko ang mga responsibilidad ko. At wala akong anumang pagkakautang sa kanila. Ang mga paghihirap na tiniis ng mga anak ko, sa totoo, ay idinulot ng Partido Komunista. Kung hindi dahil sa pag-uusig at mga pag-aresto ng Partido Komunista sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, nakauwi sana ako at naalagaan ko sila. Ang Partido Komunista ang dapat na kinamuhian ko. Dahil ang Partido Komunista ang nagdulot ng pagdurusa sa akin at sa mga anak ko. Gayunpaman, sinisi ko ang lahat sa sarili ko at ipinagpilitan na nagdusa ang mga anak ko sa ganitong paraan dahil bilang isang ina ay hindi ko sila naalagaan ng mabuti. Napakahangal ko at hindi ko talaga makilatis ang mga bagay-bagay. Nang maunawaan ko ito, medyo nagbago ang kalagayan ko. Nagawa kong ilaan ang puso ko sa tungkulin ko at nagawa ring makipagtipon ng normal ng mga negatibo at nangihinang baguhan na iyon. Noong 2023, ipinagkanulo ako ng isang hudas at patuloy akong sinusubukang arestuhin ng mga pulis. Noong Enero 2024, tinawagan ng mga pulis ang anak kong babae at pinapunta siya sa presinto. Akala ng anak kong babae ay naaresto ulit ako at natataranta siyang nagmadali papunta sa presinto. Sa hindi inaasahan, puwersahang pinapirma ng mga pulis ang anak kong babae sa 3 mga pahayag para itatwa at ipagkanulo ang Diyos. At pinagbantaan at sinindak din siya. Hindi nakilatis ng anak kong babae ang pakana ni Satanas at pumirma siya sa 3 mga pahayag. Pagkarinig sa balita, nalungkot ng husto ang puso ko. Naisip ko, masunurin at matino ang anak kong babae at kailanman ay hindi niya ako pinigilang sumampalataya sa Diyos. Noong arestuhin ako ng mga pulis, hindi siya makapunta sa mga pagtitipon o makagawa ng tungkulin niya dahil sa panganib na maaresto. Pagkatapos, nalimitahan siya ng asawa at biyenan niyang lalaki. Kaya sa mga taon na ito, hindi siya maayos na nakapaghahangad sa katotohanan
at namumuhay siya sa paghahangad sa pera. Ang resulta, hindi siya maayos na nakakakain at nakaiinom ng mga salita ng Diyos o nakagagawa ng tungkulin niya. Pinaalis na siya ng iglesia dahil sa pagiging isang hindi mananampalataya. Ngayon, pumirma na siya sa 3 mga pahayag. Ibig sabihin, tuluyan na siyang nawala ng anumang pagkakataong maligtas. Nang maisip ko ito, hindi ko makontrol ang pagbaha ng mga luha. Kung nagawa kong regular na umuwi para makita ang mga anak ko, at mas madalas na magbahagi sa kanila tungkol sa mga salita ng Diyos, siguro mas maraming katotohanan ang mauunawaan ng anak kong babae at hindi siya pipirma sa 3 mga pahayag. Habang mas iniisip ko ito, lalo kong kinukundina ang sarili ko. Sa mga araw na iyon, wala akong ganang gumawa ng anumang bagay at nawalan ako ng loob na gawin ang mga tungkulin ko. Napagtanto ko na masama ang kalagayan ko. Kaya lumapit ako sa Diyos para magdasal na nawa ay akayin niya ako na maunawaan ang layunin niya. Pagkatapos magdasal, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sino man ito, kung siya ay isang partikular na uri ng tao, tatahak siya sa isang partikular na landas. Hindi ba't natitiyak ito? Oo. Ang landas na tinatahak ng isang tao ay tumutukoy sa kung ano siya. Ang landas na tinatahak niya at kung magiging anong uri siya ng tao ay nakasalalay sa kanya. Ito ay mga bagay na pauna ng itinakda, likas, at may kinalaman sa kalikasan ng tao. Kaya, ano nga ba ang silbi ng mga turo ng magulang? Kaya ba nitong pamahalaan ang kalikasan ng isang tao? Hindi. Hindi kayang pamahalaan ng mga turo ng magulang ang kalikasan ng tao. At hindi nito kayang lutasin ang problema sa kung anong landas ang tatahakin ng isang tao. Ano ang tanging maituturo ng mga magulang? Ang ilang simpleng pag-uugali sa pang-araw-araw na buhay ng kanilang mga anak, ilang medyo paimbabaw na kaisipan at mga tuntunin ng sariling asal. Ito ang mga bagay na may kinalaman sa mga magulang. Bago umabot sa hustong gulang ang kanilang mga anak, dapat tuparin ng mga magulang ang kanilang responsibilidad na turuan ang kanilang mga anak na sumunod sa tamang landas, mag-aral ng mabuti, at magsumikap na maging mas magaling kaysa sa iba paglaki nila, na huwag gumawa ng masasamang bagay o maging masamang tao. Kailangan ding pangasiwaan ng mga magulang ang pag-uugali ng kanilang mga anak. Turuan ang mga ito na maging magalang at bumati sa mga nakatatanda sa tuwing nakikita ang mga ito. At turuan ang kanilang mga anak ng iba pang mga bagay na may kaugnayan sa pag-uugali. Ito ang responsibilidad na dapat tuparin ng mga magulang. Ang pag-aalaga sa buhay ng kanilang anak at pagtuturo sa kanila ng ilang pangunahing tuntunin ng sariling asal, iyan ang saklaw ng impluwensya ng magulang. Tungkol naman sa personalidad ng kanilang anak, hindi ito maituturo ng mga magulang. Ang ilang magulang ay mahinahon lang at ginagawa nila ang lahat ng hindi nagmamadali. Samantalang ang kanilang mga anak ay lubos na walang pasensya at hindi mapirmi sa kinaroroonan ng mga ito kahit sandali man lang. Lumalayo sila ng sila-sila lang para maghanap buhay pagdating ng 14 o 15 taong gulang nila. Gumagawa sila ng kanilang sariling mga desisyon sa lahat ng bagay. Hindi nila kailangan ang kanilang mga magulang at kayang-kaya nilang magsarili. Itinuturo ba ito ng kanilang mga magulang? Hindi. Kaya, ang personalidad, disposisyon, at maging ang diwa ng isang tao, pati na ang landas na kanyang pipiliin sa hinaharap, ay walang kinalaman sa kanyang mga magulang.
Ang landas na tinatahak ng isang tao sa buhay ay hindi na itatakda ng kanyang mga magulang, kundi ito ay pauna ng itinakda ng Diyos. Sinasabi na ang kapalaran ng tao ay itinakda ng langit at ang kasabihang ito ay ibinuod ng karanasan ng tao. Bago umabot sa hustong gulang ang isang tao, hindi mo malalaman kung anong landas ang kanyang tatahakin. Kapag nasa hustong gulang na siya at may sariling mga kaisipan at kakayahang magnilay-nilay sa mga problema, magpapasya siya kung ano ang gagawin sa labas sa mas malawak na komunidad. Sinasabi ng ilang tao na gusto nilang maging mataas na opisyal. Ang iba naman ay nagsasabing gusto nilang maging abogado at ang iba ay gustong maging manunulat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pasya at mga ideya. Walang sino man ang nagsasabi na, hihintayin ko na lang na turuan ako ng aking mga magulang. Ano man ang ituro nila sa akin, magiging ganoon ako. Walang taong ganito kahangal. Kapag umabot na sila sa hustong gulang, nagsisimulang mapukaw at unti-unting nahihinog ang mga ideya ng mga tao. Kaya lalong nagiging malinaw ang landas at mga layon sa kanilang hinaharap. Sa panahong ito, unti-unting nagiging halata at malinaw kung anong klaseng tao sila at kung saang grupo sila nabibilang. Mula sa puntong ito, unti-unting malinaw na natutukoy ang personalidad ng bawat tao, pati na rin ang kanilang disposisyon, ang landas na kanilang hinahangad, ang kanilang direksyon sa buhay, at ang grupong kinabibilangan nila. Saan nakabatay ang lahat ng ito? Sa huli, ito ay pauna ng itinakda ng Diyos. Wala itong kinalaman sa mga magulang ng isang tao. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang landas na tatahakin ng mga anak ay hindi isang bagay na pwedeng pagdesisyonan o baguhin ng mga magulang. Natutukoy ito ng kalikasang diwa nila at walang kinalaman sa pagtuturo ng mga magulang. Inisip ko kung paanong hindi hinangad ng anak kong babae ang katotohanan bago pumirma sa 3 mga pahayag. At sa sandaling maging abala ang negosyo niya, hindi na siya pumunta sa mga pagtitipon o nagbasa ng mga salita ng Diyos at ayaw niyang gawin ang tungkulin niya. Tumuon siya sa paghahangad sa pera at sa paghahangad sa masasamang kalakaran ng mundo. Maraming beses nang nagbahagi sa kanya ang leader, pero hindi siya nagsisi. Kaya pinaalis ng iglesia ang anak kong babae bilang isang hindi mananampalataya batay sa palagian niyang pag-uugali. Ngayong pumirma na siya sa 3 mga pahayag, lubusan na niyang ibinunyag na ang diwa niya ay sa isang hindi mananampalataya. Ang katunayang hindi niya hinangad ang katotohanan o tinahak ang tamang landas ay tinukoy ng sarili niyang kalikasang diwa at walang kaugnayan sa akin bilang ina niya. Ang katunayang humantong ang mga anak ko sa kalagayang ito ay dahil likas na hindi nila minamahal ang katotohanan at hindi hinahangad ang katotohanan. Walang ibang masisisi at hindi totoo na kung nabasahan ko sila ng mas marami sa mga salita ng Diyos, masigasig nilang hahangarin ang katotohanan at tatahakin ang tamang landas. Likas silang tutol sa katotohanan at hindi naghahangad sa katotohanan. Kaya kahit na magbahagi ako sa kanila araw-araw, hindi ko mababago ang diwa nila o ang landas na tinatahak nila. Nang tingnan ko ang mga anak ko ayon sa mga salita ng Diyos, naging higit na malaya ang puso ko. Hindi ko na naramdamang may pagkakautang ako sa kanila at hindi na ako nagulo sa paggawa ng tungkulin ko. Salamat sa Diyos. Pagkatapos basahin ang patotoo ng sister, napagtanto ko na ang Diyos ay may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng lahat
At walang mababago ang mga pag-aalala ng isang ina para sa kanyang mga anak. Kung ano ang mararanasan ng isang anak sa kanyang buhay ay nasa mga kamay ng Diyos. Kung mananampalataya sila o hindi, ay hindi nakasalalay sa iba, kundi sa kanilang sariling kalikasan at sa landas na kanilang pinipili. Bilang mga magulang, sapat na ang tuparin natin ang ating responsibilidad na palakihin ang ating mga anak at turuan silang lumakad sa tamang landas. Bilang mga mananampalataya sa Diyos, ang pagtupad sa ating tungkulin bilang mga nilikha ang ating tunay na responsibilidad at misyon. Iyon lang para sa araw na ito at magkita-kita tayo sa susunod.